Paano pahintuin ang panlalamig ng lalaki at maging okay ulit sa'yo? Yon, what's up? Kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So nandito na naman tayo, usapang pag-ibig na naman. So ito nga sa topic natin na paano ba ipahinto or paano ba natin itigil yung panlalamig ng partner mo na lalaki. At saka para magiging okay ulit siya sa'yo. So kung nasa situation ka man sa ngayon na nanlalamig or in other word is nagiging cold, no, yung partner mo. Na yung tipong parang wala na siyang gana sa'yo. No, na parang naiirita, na hindi na na-excite, yung tipong palagi na lang umiiwas, nagmamadali, na parang ayaw ka nang makita or ayaw ka nang kausapin. Then, panoorin nyo po yung video na ito. Kasi, isa na nga rin kanina sa mga nakausap ko is ito nga yung naging situation niya. Bigla na lang nalamig yung partner niya. Kumbaga pa, hindi niya inaasahan kasi yun na nga, ang sabi niya kanina is okay pa sila, no, nung isang araw, and then kinabukasan is bigla na lang na parang hindi na siya kinikibo, no, hindi na siya pinapansin, and then palagi nang paiwas yung message ng partner niya sa kanya, no, na palagi na lang daw busy, and once na makausap niya is parang hindi na ganun kahaba, sobrang ikli na lang ng panahon na binibigay ng partner niya sa kanya. So which is yun na nga, panlalamig. Na ito yung tinatawag natin na nagiging cold na yung partner mo sa'yo, na parang yelo. Okay? So ngayon, ano ba ang dapat nating gagawin? Ito mga utol, sa panlalamig kasi, no, siguro may idea na rin kayo kung ano ba yung nagiging dahilan kung bakit nanlalamig yung isang partner. Isa nga dyan is dahil kapag may third party. Dahil kung napapaibig na siya or kung meron na siyang someone na binibigyan ng tuon or naaaliw, no, na doon na siya naaaliw is once na ito po yung gusto niya na tao ay ayaw niya po netong magpapadisturbo. And then pagdating na rin naman sa'yo na bilang partner niya is manlalamig siya sa'yo bilang konsensya niya doon sa bago niya. Na hindi siya gaano magpaparamdam sa'yo, no? Naiiwas siya kasi para hindi maudlot yung tinatamasa niyang kaligayahan sa ngayon sa bago niya. So yun ang din po yung nagiging dahilan kung bakit bigla ka na lang na-echopera. So ito nga, ano ba ang dapat nating gagawin once na nanlalamig, no, yung partner ninyo? Walang iba utol kundi humigop ka ng sabaw. Hindi joke lang. Walang iba kundi ito na nga. Siyempre nanlamig kaya kailangan mo munang magpainit. Well, ito pinapatawa ko lang kayo kasi sigurado, no? I know na lungkot ka dyan, nagluluksa. So kahit paano, yes, ngumiti din kayo. No, relax lang kayo kasi nandito tayo. Araw-araw po to na nagbibigay tayo ng advice or payo, lalong-lalo na sa mga nagtatanong din dyan sa mga comment section na Kuya Kiko, ano yung dapat natin gagawin. So, sinasagot po natin yan sa pamamagitan ng paggawa ng video. And kagaya nga kanina, sa isa sa naging situation sa nakausap ko is ito, no, about sa panlalamig ng partner nila. So, ito na nga tayo, no, ano yung dapat natin gagawin? Once na nanlalamig yung partner mo utol, kung bago pa lang, no, parang fresh na fresh pa lang, yung tipong ngayon mismo or kahapon lang bigla siyang nanlamig, wala kang ibang gagawin kundi, tandaan nyo ito, kailangan mo agad, take note ha, andito na naman tayo sa agad, kundi biglaan na kailangan mong dumistansya. Lumayo ka muna. Kailangan mo talagang i-pull back yung sarili mo. Kailangan mong dumistansya sa kanya or tanggalin yung presensya mo sa taong ito. Kasi we are talking about sa paghihilahan ng energy. Now sa mga kapanahunan sa ngayon, nasa nanlalamig pa lang siya sa'yo is nasa stage pa lang siya na siya ay nagguguluhan.
So ngayon, paano natin ito hahatakin yung energy mo? Sa pamamagitan utol na kailangan mong dumistansya. Kailangan mong lumayo. And pasundan nyo po ng no contact. Now kung halimbawa na lang na biglaan ka na naging malamig yung partner mo sa'yo, ay kailangan mo talagang dumistansya agad-agad. Kasi the more na binibigay natin sa kanya yung kampante, no, na halimbawa meron nga siyang bago, and then andyan ka rin naghihintay sa kanya, is kampante yung mararamdaman ng partner mo eh. Kumbaga pa, pumapasok tayo sa comfort zone niya, kung saan siya komportable. Nabiruin mo, meron na siyang bago and then meron pang naghihintay na ikaw. Pero once na siya ay nagguguluhan pa lang na meron nga siyang bago and then meron ding ikaw, pero yung ikaw utol ay bigla ring umatras, bigla ring nawala, bigla ring dumistansya, ay dito siya mas lalong magguguluhan na, uy, sino ba yung pipiliin ko dito? Teka lang, kung meron man sa bago ko na ito is hindi ko rin naman ito kilala eh, at saka hindi pa ako sigurado dito. Pero doon sa dati ko is kilalang kilala ko na yun. And I know na mahal niya ako. So ngayon, kapag mawala pa yun ng tuluyan, is baka ako pa yung mawalan sa bandang huli. Baka magiging nga ako, no, pagdating ng araw. Kasi wala pa akong kasiguraduhan dito sa bago ko eh. So yun po, dito natin siya hinihila, dito natin hinihila yung energy niya na para mas lalo niyang or mas lalo mong maaagaw yung atensyon niya. No, na mas lalo siyang mag-curious na, teka lang, ano ba yung meron? No, sa mga pinaggagawa ko. Ito na ngayon. Meron ngang dumagdag pero meron ding nawabawas or meron ding nawawala, no, which is ikaw po yun. So, dito na siya talaga or dito na hindi makokomportable yung partner mo. Kasi again mga utol, no, sa pagloloko kasi is dahil lang din po yan sa sobrang komportable kaya nakakampante. And sa sobrang kampante ay nawawala na po yan ng takot sa iyo. Kasi alam niya na nandiyan ka lang naghihintay, patay na patay sa kanya, iniintindi siya palagi, inuunawa, pinapatawad, lahat-lahat. So kung ganito ka na basang-basa ka na ng partner mo, then talagang mas lalong lalaki yung ulo niya. Nako, no? Wala akong takot dyan. Siya nga mismo yung may takot na mawala ako eh. So ngayon, pwede kong magawa yung lahat ng mga bagay na gusto ko. No? Kasama na yung panluloko. Kasi alam niya na kahit magloko siya is, andyan ka pa rin naghihintay. So yun po ang maipapadama mo sa partner mo once na ikaw po ay palaging pumapasok sa kanyang comfort zone. Na binibigyan mo siya ng komportable. Pero kung umaatras ka, no? Na once na siya ay nagiging cold, siya ay naging malamig, and then dumistansya ka, hindi ka na nagparamdam sa mga LDR dyan ha, hindi ka na nagpaparamdam, nag no contact rule ka, no, ginawa mo kaagad na hindi na siya pinapansin. Kasi, yun na nga, pinapaagaw natin dito yung atensyon kung sino ba talaga yung mas matimbang sa kanya na habang siya ay nagguguluhan pa. Natiyak utol, no, kung magkamali man siya ng desisyon at saka pinili, sigurado, babalik at saka babalik pa rin yan sa'yo balang araw. No, hihingi po yan ng pasensya, hihingi po yan ng patawad, magmamakaawa po yan sa'yo. Kasi alam niya na ikaw ito yung tipo na tao na nagmamahal sa kanya at saka kilalang kilala niya na meron talagang assurance versus dito sa bago niya na wala pang kasiguraduhan, malay natin, pangit ngayong ugali, no? Bungangera, or di kaya pera lang yung habol sa kanya. Yes, so marami pa na pwedeng posibleng mangyari. So that's why maging kampante ka dapat na ikaw dapat dito yung magiging kampante. Okay? So yun lang po mga utol ha. Mag no contact kayo, dumistansya, agad-agad. Tandaan nyo po yan. So yun lang po, maraming salamat. And then sa mga gusto akong makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. And then mag-usap-usap tayo one-on-one coaching. Sa mga nagtatanong kung may bayad, yes, murang halaga lang po. Naku, nakakabili kayo ng mga walang kwentang bagay na hindi nyo naman nagpapakinabangan. Ito pa kaya na para mas lalo pang madadagdagan yung kaalaman ninyo, lalong-lalo na sa larangan ng relationship. Okay? So yun na, and then sa may mga katanungan din, yes, you can leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin natin yan, lalong-lalo na sa aming YouTube channel. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga hindi